Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Congratulations po ulit sa nag-champion ng World Pitmaster Cup in partnership with Tatak Excellence. Ito po ay si Dan Miller ng USA at ang co-champion ay si Dan Soy Lee dito naman sa Pilipinas. Noong 2023, pinuntahan ko yung farm ni Dan Miller sa Oklahoma. Nakita ko yung kanyang mga breed, lalo na yung Kelso at ang mga Grays. Inimbita namin siya na lumaban sa Excellence International Derby noong 2024, last year sa Montalban Cockpit. At lumaban naman siya. So nagkaroon siya ng first-hand experience kung paano lumaban sa mga big-time na labanan dito sa Pilipinas. Umiskor siya ng maayos, pero hindi siya nag-champion. Pero sabi ko sa kanya, Dan, paghandaan mo to. Sabi ni Dan sa akin, I'll be back. Parang Terminator, ano? Bumalik na siya ng 2025. At kita niyo naman ang performance niya sa WPC, sa Manili Arena. Ang ganda ng laban niya mula elims, semis, hanggang finals. Ngayon, doon sa WPC, marami akong mga breeder na kausap. Siyempre, chika-chika, industry updates, kwentuhan. Pinag-uusapan namin na late bird na yung breeding na ginagawa namin as breeders. Pero marami sa kanila nagsabi na itutuloy nila ang breeding kahit off-season. Ito yung sinasabi ko, na buhay ang industry natin sa breeding dahil ang daming laban dito sa Pilipinas kahit saan ka pumunta, Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil ang ganda ng mga premyo ng bibigay ng masabungan, naiengganyo sila na maglaban from January to December. Wala nang dull moments. Okay, doon ako nagtaka doon sa off-season. So sabi ko sa kanila, bakit kayo mag-off-season? Kasi ito, hindi manalaman sa Stag Derby. So forced to good, maglulugon yan. So pag nakalugon yan, at least 18 to 24 months, pwede siya ilaban sa Cup Derbies. Siyempre, hindi bago sa akin ito. Narinig ko ito dati eh. Kasi, nung medyo bata-bata pa tayo, mga mid-70s, mga 1975-76, natira ako sa La Loma. Dahil mahilig talaga ako sa manok, pumapasal-pasyal ako doon. Doon ko nakita yung promotions ni Biboy Enriquez at ni Raymond Velayo. Nakita ko naglalaban sila ng mga young cock. At nung sila ay makaugnay ko, naging kaibigan ko na sila dahil sa LGBA, yung Luzon Game Fowl Breeders Association, noong mga 1998, year 2000, yung panahon na yon, nagkwento si B-Boy at si Raymond. Sabi nila, nag-off-season talaga sila dahil pagdating ng cock season sa NCA, nauubusan sila ng manok. At pagdating ng June and July, naglulugon na yung mga 2-3 years old na manok nila. So para makumpleto nila yung circuit, nag-breed sila ng off-season para pagdating ng June and July, meron silang 18, 20, 22 months old na cock. At yun ang nilalaban nila. At nakikita nila yung fresh na young cock laban sa 3-year-old nakakalamang. So yun ang dahilan kung bakit nag-breed sila ng off-season. At naintindihan ko yung sinasabi ng ating mga breeders na nagkwentuhan kami sa WPC na nag-breed sila ng off-season para may panlaban sila sa cock pag nag-umpisang maglugon ang mga 2, 3, or 4-year-old na mga cock. Mga kaibigan, kung gusto nyo mag-off-season breeding, mas mainam na yung mga tested and proven bloodlines ang gagamitin natin. Siyempre, nakita natin yung resulta ng laban natin sa Stag Derbies. So, kung sa farm nyo, meron kayong mga proven lines, mas mainam yun ang gamitin nyo. Ngayon, kung gusto nyo kumuha ng breeders galing sa iba para i-infuse sa inyong mga bloodlines, tignan nyo yung nagpanalo sa mga big-time derbies. Nandyan yung mga nagpanalo sa World Slasher Cup. So, proven kanilang mga bloodlines. Nandyan din yung nag-champion sa WPC Tatak Excellence Partnership. So ito yung mga local breeders na proven ang kanilang mga bloodlines.
At kung kayo man ay walang balak na kumuha sa iba, kumuha kayo sa inyong mga sariling bloodline na nagpapanalo. Yung gustong kumuha sa Amerika, medyo may konting complication lamang. Halimbawa, yung mga gustong kumuha sa West Coast, bandang California, nabanggit ko na sa inyo noong nakaraan, medyo nagkakaroon ng problema ng shipping mula sa California papunta sa Pilipinas dahil nga sa issue ng bird flu. Maraming kinatabaan na layers and turkeys doon sa California at bandang West Coast. Kaya yung shipping ng game fowl mula doon hanggang dito sa Pilipinas ay medyo suspended sa ngayon. Ngayon, ito si Dan Miller, taga Oklahoma yan. So, nasa East Coast yan. So, pwedeng mag-ship yan. Kaya ang ginagamit nilang mga shipper ay yung shipper na si Dan Broker at si Jojo Bacar. Yan, mga bisita natin ng mga yan. Sila ang ginagamit, sila ay nasa East Coast. Pwede silang magpadala sa Pilipinas. Kausap ko si Dan Miller. Sabi niya, ang kanyang mga manok ay mainly panlaban niya. Pag nailaban na niya yung gusto niya o napili na niya yung gusto niya, lahat ng natitira, kinukuha lahat ng mga Meksikano. Pero sabi niya, dahil sa pag-champion daw niya, ang daming mga Pilipino tumatawag sa kanya. Ayaw naman niya magbigay ng Class B sa ating mga Pinoy. Dahil nakita niya, iba ang labanan sa Pilipinas, tapos nagustuhan niya yung hospitality ng Pinoy. Kaya kung may bibili man sa kanya, gusto niya Class A din. So, sabi niya, kukunti ang breeders niya, so magbibreed pa rin siya, pero ayaw niyang magbigay sa atin ng Class B. Pero kung gusto niyong puntahan yung mga manok niya, mas gusto niya yung puntahan niyo siya para mapili niyo ang gusto niyo kaysa yung siya ang pipili at ipadala yung mga manok niya sa inyo. Mas mainam kayo po ang pumili para mapili niyo yung akma sa Philippine style of cockfighting. Mga kaibigan, marami na rin tayong mga feedbacks, comments, questions dito sa mga topics and issues na pinag-uusapan natin sa ating programa. So, tayo ay papasalamat sa inyong lahat. Kaya gawin nating interactive din ang ating programa. Una sa lahat, gusto nating pasalamatan si Salt Pepper at saka si Simple Farm Boy. Then nagbigay sila ng feedback tungkol sa ating audio. Gumawa na sila ng paraan para magpaganda ang audio and video natin. Ngayon, doon sa mga tanong, actually yung mga nauna kong mga discussions, very general ang dating. Pero meron tayong mga viewers na gusto yung particular na tanong na akma sa kanila. At yan ay ating pagbibigyan. Halimbawa, hayaan niyong basahin ko itong nakalagay sa comments. Halimbawa, itong si Edmundo A. Adamero. Ang tanong niya, Dok, pwede ba bakunahan ang mga manok na nailapag na sa lupa ng isang buwan? Edmundo, ang programa sa bakuna ay hindi nakadepende sa paglalapag ng manok doon sa lupa. Ang pagbabakuna ay karaniwan depende sa edad. Kaya nga yung unang programa na ibinigay ko sa inyo, para madaling tandaan, every week pwede magbakuna. Halimbawa, 1 week, bigyan mo ng B1B1. Kasama na ang infectious bronchitis. Dahil lalo na kung ikaw ay breeder, yung IB, napaka-importante na huwag tamaan ng maaga ng IB kasi yung mga pullets na lalaki, sila ay magiging false layers or hindi itlog ng maayos pag sila ay tinamaan ng maaga, lalo na during the first weeks of life. So, 1 week, B1B1 ipatak sa mata, kasama na ang infectious bronchitis. Yun yung programa. Kita mo, walang kinalaman sa paglapag sa lupa. Sa second week, dahil dumadami nga ang broilers and layers, nandyan yung gumboro, mainam, bigyan mo siya ng gumboro. Di ba? Ito yung pinapatak sa dila, hindi sa mata. Kasi yung receptor site nga ng gumboro ay nasa bandang puwet, hindi naman doon sa mata. At 3 weeks, mas mainam, bigyan mo ng booster, yung B1B1. So ito nga yung lasota. So makikita mo, regardless kung nasa lupa o nasa elevated brooder,
walang kinalaman yung vaccination program. Pagdating ng 4 weeks, pwede mo nang ibigay yung Fowlpox at kung gusto mo, pwede mo isabay din yung second shot ng Gumboro bilang booster. Balikan mo yung nakarang episodes natin dito sa YouTube. Makikita mo yung programang ibinigay ko tungkol sa pagbabakuna. Walang kinalaman sa paglapag sa lupa. Ngayon, importante rin yung binanggit mo na pag nalapag sa lupa, ano ang management system yan? Alam natin na ang COXI ay likas na nandyan sa lupa. Pag inilapag mo sa lupa at may COXI doon sa lupa, natuka halimbawa ng sisiw, in about 4 days, mag-develop yung itlog na yan, mapipisa, in 7 days, pwedeng magtae ng dugo yung manok mo dahil tinamaan ang COXI. So paglapag sa lupa, hindi bakuna programa. Ang programa mo dapat ay anti-coccidial program. Ito ay binanggit ko na rin noong nakarang episode. Pwede mong balikan yon. Pero gaya na sabi ko, for prevention, maganda nga yung ang Prolium. Nandyan yung cox out ng Tatak Excellence. Pero pag yan ay nagtayo ng dugo, yung mga mas patapang na laban sa COXI ang gamitin mo. Halimbawa, nandyan yung matofrasoril, nandun na yung sulfaxacin, at iba pang matatapang na gamot panlaban sa COXI. Mga kaibigan, ipagpatuloy natin itong mga industry updates, mga Q&A sa mga susunod na episodes ng ating programa. Lagi ko lang ipinaalala sa inyo na sa performance ng ating mamunok, breeding man o panlaban, laging tandaan, health is always number 1.